Siguradong malakas ang ulan nito. Grabe ang hangin, oh. Uy, ano yan? Makulay na yan. Yan ay bunga ng bugnay. Malakas ang hangin. Isisecure ko sana to pero parang ayos naman na yan. Hindi naman siguro nalipad yan. Yan. Bubong ng dirty kitchen, hindi matapos-tapos. Nilagyan ko naman ng kahoy, bakal. Yung niluluto ko doon, malapit na ring lumambot. Kaso, ang liwanag, nakakatakot ang hangin. Grabe ang lakas. Kumba na yung sampayan namin, oh. Nagtataka yung mga pato. Grabe ang lakas ng ulan. Kasing lakas ng hangin kanina. Buti na lamang at medyo malambot na yung niluluto ko, kaya iniwan ko na muna doon. Mamaya kapag medyo tumila na yung ulan, kukunin ko. Kasi pumasok na ako dito sa aming loob bahay at nagsalang na rin ako ng kanin. Ayun. Pinatay ko na yung apoy kasi kumulo na. Ganun kasi ako kapag magsasaing. Kapag kumulo na yung sinaing, pinapatay ko na yung apoy. At kapag ito ay nawalan na ng tubig, snip-sip na ng bigas ba, saka ko naman sisindihan ng konting apoy lamang, alalay ba, para mainin. Grabe ang ulan, basang-basa yung aming bangsal dito sa likuran. Hindi yan mababasa kung hindi sinabayan ng malakas na hangin. Ngayon ay may titibagin ako dahil bumigay na talaga siya. Lalo pat kahapon ay may malakas na hangin at saka ulan. Nagpapakuha na talaga. Lupaypay na ito dati, lalo pa siyang lumupaypay, nabigatan na rin siguro sa bunga. Tara, samahan niyo ako at kukunin natin kung ano yung sinasabi kong titibagin ko.
Stew. Hinog na pala. Babalatan ko sana at isawsaw sa suka ba na may asin. Pero hinog na. Ayun oh, malambot na. Kain tayo ng papaya. Napurnada na yung balak kong pagsawsaw sa suka na may asin. Hinog na pala. Papaya. Ang tamis. Sumama pa yung balat. Tama na, baka maubos ko. Di lang naman ako ang tao dito sa bahay. Natutulog pa kasi yung mga kasama ko, kaya kakainin nila ito mamaya pag nagising sila. Ay, ang sarap ng papaya. Ayun lang guys, maraming salamat.